Hindi na rin naman nagtagal sina Nati at Gaston sa sementeryo dahil sa mas naging alinsangan pa nung panahon. Habang naglalakad palabas doon, hindi sinasadyang hinawakan ng gobernador ang kanyang isang kamay upang sabay silang maglakad. Napatingin doon si Nati ng ilang segundo. Hindi na nga lang niya yun pinansin pa't binawi gaya ng unang naisip niya. Nakabuntot pa rin sa kanila ang sekretary ni Gaston na hindi makapaniwala sa mga nakikita niya. Doon na pagtanto ng sekretary na marahil kaya tinanggihan ng gobernador na makasama si Paloma ay nang dahil sa bunsong anak yun ng mga Bentacourt. Hindi nagsawa si Gaston sa babae, bagkos ay may nahanap siyang mas interesante sa aktres. Lumabi ang sekretary. Nagagandahan din naman talaga siya kay Natalia Bentacourt kagaya ng kapatid. Sumabay ka na sa akin. Yung isa na lang sa mga tauhan kung bahala siya, sasakyan mo mag-drive. Hindi maintindihan ni Gaston kung bakit yun ang naging offer niya. Ano ba ang plano niya kay Nati? Ibig ko sabihin ay hindi ba tatambay ka rin naman sa hotel suite ko? Mamaya ka na umuwi sa inyo. Tila na hipnotismo namang pumayag doon si Nati. Kahit pang plano niya pagkatapos na manggaling doon sa sementeryo ay ang umuwi na ng kanilang mansyon. Hinayaan niya magpadala sa Agos ng plano nito. Wala rin naman siyang gagawin sa kanila kaya mas mabuti pa na magpalipas na lang siya ng oras sa hotel. Bukod sa malilibang na siya, magkakaroon pa siya ng pagkakataong makasama sandali ang governor. Okay. Sa likod na upo si Gaston kung saan sa tabi niya nandoon ang nahihimasmasan ng sinati. Mukha yatang mali ang plano niyang sumama sa lalaki. Ngunit kailangan niyang panindigan. Gaya ng pagkakakilala ng gobernador kay Nati, madaldal ito kung kaya hindi na bago sa kanya na magsimula at magkwento tungkol sa pangungulit niya sa hipag habang nasa honeymoon. Matamang nakikinig lang naman si Gaston sa kanya na bahagyang natatawa sa pagiging makulit nito. Naguguni-guni na niya ang mukha ng asawa na kanyang pamangkin na problemado sa pangungulit ng kapatid. Hindi mapigilan ng sekretary na mapaghinalang may nangyari sa kanila bukod sa magkakilala. Komportable kasi ang dalawa. Ang huling natatandaan niya ay parang galit si Gaston sa babae dahil sa pagiging makulit nito at spoiled brat umano. Hindi rin kasi gano'n ang ugali ng gobernador. Mabilis itong mairita sa malakas na mga boses lalo na kung paulit-ulit at walang rason na tumatawa. Ngunit pagdating sa bunso ng mga Bentacourt ay parang nag-iba na. Teka lang Natalia, sasagutin ko lang ito. Taas ni Gaston ng kanyang isang kamay nang makitang isa sa mga dating kaklase ang caller sa kanyang phone. Tumango lang si Nati at biglang natahimik. Hindi ako sure pero subukan kong isisingit kung kaya ng schedule ko. Pagkasabi nun ay nilingon na niya si Nati sa kanyang tabi. Ang makitang palaboy-laboy ang babae ay sigurado siyang hindi to abala sa buhay niya. Maano bang imbitahan niya ang babae sa party na yon? By partner, ginawa mo to on purpose ano? Alam mo naman na wala akong kasama dahil wala pa akong asawa. Tapos gusto mo pang magdala ko ng babaeng kasama? Pinaglolo ko mo yata ako eh. Mahinang tumawa si Gaston na nasa mukha pa rin ni Nati ang kanyang mga mata. Parang may malalim na pinag-iisipang hinihintay naman na sabihin ni Gaston kay Nati. Gusto mo lang yata akong ipahiya sa grupo natin dahil ako lang ang walang partner. Muli lang tumawa si Gaston kahit na walang nakakatawa dito. Hindi magawang masabayan niya ni Nati na patuloy na naguguluhan sa daloy ng kanilang mga usapan. Sumunod ng kanyang mga mata sa kamay ng gobernador. Marahang humagod sa sarili nitong hita. Okay, sige. Oo na, gagawan ko na lang ng paraan. Huwag mong tawagan si Paloma. Hindi ako interesado. Pagkasabi nun pinatay na niya ang tawag sa kanyang kausap. Itinago niya ng kanyang phone sa bulsa. Kung normal na araw lang yon, paniguradong inutusan na niya ang kanyang sekretary na kontakin ng mga babaeng kakilala niya na po pwedeng makasama niya sa party ng isang dating mga kaklase. Yung babaeng ni minsan hindi gagawa ng ikakasama ng pangalan ng governor. Subalit ngayon nakasama niya si Nati sa loob ng kanyang sasakyan, hindi niya maintindihan kung bakit itong naisip niya. May problema ba? Usisa na ni Nati dahil napansin niyang bigla ang pananahimik ng gobernador. Nagangat na ng tingin si Gaston at iniling lang ang kanyang ulo. O wala naman, pwede mo ba akong samahan sa party ng isa sa mga dati kong kaklase noong college? Class reunion? Hindi, parang ano lang, nagkayayaan lang bigla at paniguradong lahat sila mayroong partner. Ako lang ang wala. Kung pwede lang naman, kung hindi naman ay hahanap na lang ako ng ibang makakasama. Nagkaroon lang biglang pag-aanilangan sa isipan ni Nati. Naisip na paniguradong mga kaklase ng governor ay paniguradong meron ng mga sariling pamilya. Nasa simula na siya ng pagtanggi
Ngunit naisip niya na pagkakataon na yun upang mapalapit pa sa gobernador, kaya bakit niya pakakawalan ng pagkakataon na minsan lang nakakatok sa kanyang pintuan. Kailangan niyang pumayag at hindi magduda. Isa pa, sinong isasama nito? Yung pangalan na binanggit niya kanina na Paloma? No way! Okay, pero bagay bang suot ko ngayon sa event na pupuntahan natin? Hindi ako nakapaghanda. Hinagod ni Gaston ng tingin si Nati. Nang na rin itong kanyang sarili. Napahawak pa ang governor sa kanyang baba habang sinisipat si Nati na mukhang hindi rin handang umaten ng event. Huwag kang mag-alala, ang sekretary ko nang bahala sa lahat ng mga kailangan mo. Kinausap ni Gaston ang sekretary sa unahan na mabilis na tumalima sa kahilingan niya. Isang utos lang nito ay alam na niya kung anong kanyang gagawin. Pagdating nila ng hotel suite ni Gaston ay siyang dating din ang in-order niyang mga damit na pagpipilian ni Nati at maging heels. May kasama pang set yun ng makeup at ibang kolorete sa mukha. Alam ni Gaston na mahilig dito si Nati at magaling din na mag-ayos ng mukha niya. Kung kaya naman, hindi na siya nagabala pang mag-hire ng makeup artist dahil kaya ng babae yun. Mas gusto pa nga niya yon na simple lang, hindi yung nagtatago sa makapal na kolorete. Ikaw nang bahala sa mukha mo. Alam ko namang hindi mo kailangan pa ng tutulong sa'yo. Binilisan ni Nati ang kanyang paghahanda dahil alam niyang mabilis lang na magbibihis ang gobernador. Nasanay ang katawan niya doon sa dating fiancé na palagi nagmamadali kapag may lakad sila. Idagdag pa ang kuyanik niya kung kaya naman sanay na siya sa pressure nang madali ang pag-aayos ng makeup. Tapos ka na kaagad? Hindi makapaniwalang tanong ni Gaston paglabas niya na silid at nakitang ready na si Nati. Inaayos niya pang suot na necktie sa kanyang leeg na agad na nahagip ng mga mata doon ni Nati. Akala ko hindi ka pa tapos paglabas ko. Mukhang nauna ka pang natapos sa akin na maghanda ah. Nais na sana ni Nati na mag-offer kay Gaston na siya na mag-aayos ng necktie nito. Ngunit bago niya pa magawa ay nagawa ng punahin yon ng sekretary na siya na rin nag-ayos ng necktie ng gobernador. Nakagat na niyang labi dahil sa hiyang bumalatay sa kanyang muka. Sa parteng yan masyado naman yata siyang naging ambisyosa. Wala naman silang relasyon. Bakit mag-o-offer siya na mag-aayos ng tie? Aalis na ba tayo? Tayo na doon ni Nati na inayos ng suot niyang high heels na sanay siya. Tumango si Gaston na hindi pa rin tinatanggal ang kanyang mga mata sa mukha ni Nati. Na mas gumanda pa sa paningin niya na magbihis at malapatan ng tamang makeup at ayos ng buhok niya. Ang bilis mo naman, inaasahan kong paglabas ko ay wala ka pa sa kalahati ng pag-aayos. Muli pang tura ni Gaston na halatang hindi makamove on sa ipinamalas na galaw ni Nati. Interesting ha? Mahinang natawa na doon si Nati. Nakita niya kasing parang kumislap ang mga mata ng lalaking kaharap. Hindi niya alam kung humahanga ito sa bilis niya o dahil yon sa nagagandahan sa kanya kaya siya ganito. Alinman doon ang nararamdaman ng gobernador, alam niya sa kanyang sarili na para siyang kinikiliting muli. Nagmamadali ka at sabit lang naman ako sa party na to, kaya bakit kailangang magpabigat ako sa'yo? Balik na tanong ni Nati dahil hindi na niya matagal pa ang paninitig ng lalaki. Lalo nang binasa nitong dila ng kanyang labi. Sobrang hot niyang tingnan. Pinadagungdong pa ang kanyang puso sa loob ng dibdib. Nakakahiya naman yata kung ako pang hihintayin mo habang inaayos kong aking sarili, hindi ba? Lumapad pang ngiti doon ni Gaston na inilahad ng isang kamay sa kaharap na babae na agad din namang tinanggap ni Nati. Parang may kuryenteng dumaloy sa kanilang katawan na magdikit ang balat nila. Naisa nang bawiin ni Nati ang kamay niya, ngunit paniguradong magtataka naman sa kanya si Gaston. Then, let's go Miss Bentacourt. Tumango na si Nati at tinanggap ang mga kamay nito. Sabay silang lumabas ng hotel suite, kabuntot ang ilang mga tauhan ni Gaston na malamang ay kakalat sa paligid ng lugar na pupuntahan at makikihalubilo. Iyon ang trabaho nila, ang masiguradong safe ang governor sa mga lugar na kanyang mga pupuntahan. Tara! Excited na tugon ni Nati na humigpit na ang hawak sa kamay ni Gaston. Isang linggo nang ginawa nila sa sekretary na hindi pa rin makapaniwala ang mga mata sa mga nakikita niya. Hindi ganon ang gobernador sa ibang mga babaeng nakakasama nito. Masyadong magiliw at maalaga. Ipinilig na lang niya ang kanyang ulo at hindi na yun binigyan pa ng ibang kulay kahit na nakakahinala na. Sa tingin ko, para talaga may kakaibang namamagitan sa kanilang dalawa. Governor Barcelo
Malit pa nitong ngisi na para bang may nakuha ng kasagutan sa mga katanungang nasa isipan niya. Gamit ang kanyang sports car ay nagtungo sila sa isang high-end bar. Si Gaston ang nagmamaneho at nakasunod lang sa malayong distansya ang mga tauhan niya. Hindi nagtagal ay narating nila ang lugar. Gumagana ang pagiging VIP ng mga customer doon sa pagiging member ng naturang club. Hindi rin alam ng ordinaryong tao na may lugar palang nag-e-exist sa ganong mundo. Masyado yung nakatago sa iba, bagay na nagpapa-excite pa kay Nati. Dahil may panibago na naman siyang malalaman sa katauhan ni Gaston. Careful, mahinang usal ni Gaston na sapat lang na marinig ni Nati. Mayaman ang pamilya Bentacourt, ngunit ni minsan, hindi pa napuntahan ni Nati ang lugar na ito. Ito pala ang unang beses ng pagkakataong iyon pa lang at kasama pa siya ni Gaston. Marahil ay dahil taga-norte to at laking south naman siya ng bansa. Kung kaya naman, wala siyang alam sa club na yon na halatang mga kababayan lang ng governor ang siyang may alam. Baka naman kasi exclusive ang lugar na yon sa kanila. Kung kaya naman hindi yun alam ni Nati. Bagay na imposible nga dahil gala siya. Galugad niyang mga club sa Maynila. Wala siyang anumang pinapalagpas doon. Patunay ang VIP card sa hinuha niya. Muling hinawakan ni Gaston ang kanyang kamay na para bang batang paslit siya nitong inaakay. Hindi to nakahapit sa bewang niya gaya ng ibang lalaki o kung hindi naman ay siyang nakahawak sa braso nito. Sa gawing yun ni Gaston ay naging patunay na sa sobrang layo nga talaga ng agwat ng kanilang edad. Agad silang inasikaso ng manager ng club. Hindi na nito ipinatagal na nakatayo sila sa pagkarating at kaagad na ring iginiya patungo ng private room kung saan naghihintay ang nag-imbitang kasamahan ni Gaston. Have fun, Mr. Barcelo. Noon lang narinig din natin na tawagin ito ng mga nakakilala sa kanya na ganito. Nasanay siyang governor ang karugtong ng kanyang apelyido kahit saan siya mapunta at kausapin ng mga nakakakilala sa kanya. Tumango lang si Gaston. Dahan-dahang sumarang pintuan na binuksan ng manager ng club kung saan sila dinala. Kasabay nun ay maagang napasandal ni Gaston at ang pagkuha nito ng isang stick ng sigarilyo sa kanyang kaha. Hindi na nagreklamo pa doon si Nati na nahalatang mukhang madalas nang pumupunta doon ang gobernador. Nasa club sila kung saan laganap ang usok ng sigarilyo kaya bakit niya babawalan ng lalaki? Malaki ang pribadong silid na yon na sa hula ni Nati ay nasa 800 square meter nang ilibot niya ang kanyang mga mata. Nakahiwalay ang restaurant sa entertainment area. Sa mga sandaling yon ay mahigit 100 ng mga lalaki at babae ang nakaupo sa mahabang hapagkainan. Halatang hinihintay ang pagdating ni Gaston. Yun ang grupong sinasabi ng governor na mga kaklase niya noon dati. Biglang nakaramdam ng pagkailang si Nati. Sa loob niya lahat ay kaklase yun ni Gaston. Sanay naman siya na makihalubilo sa maraming tao. Gustong-gusto niya yon, ngunit sa mga sandaling yon ay parang biglang naging ibang tao siya na hindi na sanay humarap sa mga tao. Lalo na't hindi niya naman kakilala pa. Parang gusto na tuloy niyang lumabas ngunit ang governor ang kanyang inaalala na mapapahiya dito. Kung ganun lang din ang gagawin niya, sana hindi na siya pumayag na sumama nang naghanap ito ng iba. Hindi na nagawang ubusin ni Gaston ang kanyang hawak na sigarilyo dahil agad nang may lumapit sa kanyang lalaki. May buhat ang isang kamay nito ng goblet at kasama na ang laman ng alak. Napakahirap mo talagang imbitahin at papuntahin Mr. Governor, patuya nitong sambit. Gwapo to na halatang nasa kasing edad din ni Gaston. Kumpara sa governor mukhang mas masayahin sa malapad na agad ang ngiti kay Nati nang matanaw ang bulto nito sa likuran ng governor. Saan mo naman nakuha to? Ang ganda niya ha? Pabirong sambit nito na hindi nagustuhan ni Nati. Ang labas pa yata sa kanila ay bayan ng babae o yung tinatawag nilang escort. Butit na papayag mo. Akmang iunat na lalaki ang kamay upang mapakilala, ngunit agad siyang pinigilan ni Gaston. Natalia Bentacourt, kapatid niyang #1 lawyer sa bansa na si Nick Bentacourt. Napaawang ng bibig ng lalaki nang marinig ang pangalan ni Nati. Isang matamis na ngiti ang binigay niya sa lalaki na hindi kalaunan ay naging ngiwi. Nababother siya sa pagpapakilala ni Gaston. Hindi naman ito kailangang banggitin ng kapatid. Maanong sabihin nito na siya si Natalia. Seryoso ka, Gaston? Mukha ba ako nagbibiro? Siya nga ang bunsong kapatid ni Atty. Bentacourt. Natawa ang lalaki sa naging tugon ni Gaston. May bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata na hindi nakalagpas sa paningin ng governor, ngunit hindi niya pinansin. Ganun pa man, hindi na lang siya nagbigay ng ano pang komento. Gaya ng dati,
Alam naman niyang hindi pa rin sila mananalo sa kanya. Hindi kita niloloko, Jack. Hindi ba't may kapatid ang abogadong yun? Siyang babaeng yun. Siya ang bunsong kapatid ni Atty. Nick Bentacourt. Diit pa rin na Gaston na may bahid ng pagkapikon, nabaling ng tingin ng ibang mga naruroon sa kanila sa lakas ng boses ni Gaston sa pagsasabi noon. Intensyon niya talagang lakasan ang boses niya para hindi na siya mag-explain pa sa ibang naroroon. Kwelang hinawakan ni Gaston ng ulo ni Nati na para bang pinapakitang bata pa ito sa mga kaibigan, yung tipong walang anumang namamagitan sa kanila, which is, totoo naman kahit na may nangyaring iba. Huwag nga kayong mag-isip na masama, masyado pa siyang bata. Kagat niya sa labi sa pagkakasabing yon para bang milya ang layo ng edad nila. Gayong may nangyari na sa kanila at medyo nagigilty siya. Dinala ko siya kasi sabi niyo kailangan ko ng kasama. Kasama lang, wala nang iba pang kahulugan. Nais mapangiwi ni Nati nang marinig niyang salitang ito na namutawi sa bibig mismo ni Gaston. Gusto niyang pabulaanan ng bata pa siya. Nasa hustong edad na siya. Ngunit nanatili siyang tahimik dahil baka nga sinasabi niyang bata pa ay ang agwat ng kanilang edad. Sa kakawalang respeto kapag ginawa niya yon. Natalia, si Jack, pwede mo siyang tawaging Tito Jack. Ngiti pa ng governor na hindi nasasisiyang si Nati. Masyado siyang binibaby nito. Nakalahating gusto niya at kalahating hindi. Oh, that was rude, Gaston. Ganun na ba ako katandang tingnan? Pwede mo akong tawaging Jack na lang. Tito Jack, Nati. Di ni Gaston na napipiko na sa lalaki dahil feeling niya may gusto ito kay Nati. Bago pa may makapag-react ay isang magandang babae na lumapit sa kanilang banda. Agad na mabrusyete ito sa isang braso ni Jack na para bang sinasabing pag-aari niyang lalaki. Kung kaya naman walang dapat na ikabahala doon si Gaston. Gumisi si Gaston nang makita niya doon ang babae. Anong Jack? Halata namang layo ng agwat ang edad ninyo kaya marapat lang na tito. Malambing nitong sad na hinagod ng tingin si Nati. Mula ulo hanggang paa. Mukha naman tong mabait. Tama si Gaston, Natalia. Tawagin mong tito si Jack at ako naman ay dapat ay tita. Malambing nang ngiti nito sa kanya. Tita Rose? Biglang napaisip si Nati. Rose and Jack? Hindi ba't sa Titanic yun ng mga karakter? Meron pala in real life? Real life na mukhang in love din naman sila kagaya ng mapapanood sa pelikula. Masunurin at maamo ang mukhang tumango si Nati na mas kinalakas pa ng tawa ng mga nakaririnig. Nasa kanila ng buong atensyon ng lahat ng mga naruroon dahil sa munting komosyon na kanilang nilikha. Alright, Tita Rose and Tito Jack. Nice meeting you. Lahat pa niya ng isang kamay para makipagkamay. Great! Kamusta na nga palang kapatid mo, Iha? Ayos naman, busy sa honeymoon era nila ng kanyang asawa. Agad na nakapalagayan ni Nati ng loob ang babae, kung kaya naman sa tabi na rin nila sila naupo. Nagsimula na silang kumain ng hapunan sa pagitan ng mga kamustahan. Normal na tanungan at palitan ng sagot ng mga taong matagal nang hindi nakikita-kita. Tahimik lang si Nati na nagmamasid, kinikilalang bawat isa sa kanila. Hindi niya tinanggihan ang mga nilalagay na pagkain ni Gaston sa kanyang plato. Kilig na kilig pa nga siya dito dahil feeling niya siyang asawa nito. Karamihan kasi sa mga namit nila at kasalo doon ay mag-asawa sila. Kung hindi naman ay girlfriend at fiancé nila. Hindi mapigilan ni Nati ang utak na ini-imagine na what if siyang magiging Mrs. Barcelo sa hinaharap. Hindi naman masamang mangarap kahit na imposible. Hindi naman masamang mangarap kahit na parang ang layo nung matupad at mangyari. Hindi rin matatawag na simpleng dinner yon or class reunion ng magkakaibigan. Lalo na magsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang mga negosyo. Sanay naman doon si Nati dahil sa kanilang pamilya. Ngunit yun ang unang beses na nag-mature ang mag-isip ang mga kasama niya. May inuman pero hindi nawawalang usapan tungkol sa kanilang mga negosyo at maging sa ibang mga suliranin. Hindi kagaya ng mga danas niyang high-end bar, hoping na kasama si Peter at Alex dati na purong inuman. Kasiyahan at pagiging wild and free. Dito nagagawa rin naman nila yon na may kabuluhan. Ngunit may limitasyon yon. Bilang galing sa pamilyang Bentacourt, may ilan sa mga naroon ang gustong kumausap kay Nati upang makipag-close at kunin ang loob niya. Ngunit syempre hindi pinabayaan ni Gaston dito ang babae. Naku, wala siyang alam sa mga bagay na yan. Ang mabuti pa, ang kapatid na lang niya ang tanungin ninyo or si Mr. Bentacourt mismo. Ibang ang linya niya sa kanila.
Gasgas at paulit-ulit na litanya pa ni Gaston dito. Natatawa na lang si Nati nang lihim kapag ito ang sumasagot sa tanong nila. Tama naman ang governor, wala nga siyang alam sa kanilang mga business. Ang kuya Nick niya at daddy niya lang ang may alam kaya wala rin talaga siyang maisasagot sa kanila. Pasalamat na lang din siya na nariyan nga ang gobernador. Gaston, let her talk. Bakit sasayangin natin ang laway niya kung alam niyo naman na ang sagot sa mga tanong ninyo? At dahil mataas ang tingin at respeto ng mga naroon kay Gaston, hindi na lang sila nagpumilit pa na makausap si Nati. Alam nila na wala rin naman silang magiging laban sa governor. Alright, sana magkaroon ng chance na makausap ko si Atty. Bentacord. Meron akong proposal. Tumayo si Nati sa hapag na magtangkang magtungo si Gaston ng banyo upang magpanggap na patungo din ng banyo. Upang gumamit. Ayaw niyang magpaiwan sa kanya, makahulugang nagkatinginan ang mga nasa table na naiwan sa ginawa nilang pag-alis, ngunit hindi naman sila nagkomento pa ng iba. Mukhang ikaw ang pinakamaangas sa kanila ha, pagbubukas na ni Nati ng usapan na dinig ni Gaston.